Ako, sem break na naman. Ano kaya ang maiging pagkabalahan ng mga estudyante ngayon? Sigurado ba tayo makabuluhan yan, Maris? Yung pagkakabalahan nila, yan to talagang alam ko makaka-relate ganyan. Alamin nga natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael! Susan, Maris, nag-ikot-ikot na tayo sa Metro Manila again, no? Tinanong natin itong mga magulang at kanilang mga chikiting. Paano ba mapapakinabangan itong maikli na sem break nila? Pet balita po, nanggigising. Magbabakasyon na yung mga bata. Ano bang balak na gawin na para maging produktibo yung kanyang bakasyon? Ngayong umaga. Ano po, bali, kung nasa bahay lang, pwedeng pag-aralan muna yung mga pinagdaanang pag-ano nila, mga lessons nila. Review ulit. Review para hindi makalimutan ba, mag-refresh, tapos browse over ng mga notes nila. Walang time for play. Bakasyon yung ilang araw na may iwan din, spend nila para sa pagpunta sa sementeryo, kasama ng mga family. Tapos yung ibang araw, pwede silang maglaro. Basta ma-consume lang yung talagang holiday na binigay, tsaka yung days na binigay para sa bakasyon. So, balansyado pa rin. Sino ba anak mo? Ito, halika. kuya. Oo, anong gusto mong gawin sa bakasyon ba? Pupunta po kami sa cemetery, babakasyon po kami kahit saan. Makikita mo yung mga kamag-anak na iba? Opo. Yan, tapos magpe-pray. Opo. Study. Opo. Saka play. Bakasyon. Sa mga bata, anong magiging productive sila? Ay, siguro mag-aaral pa rin. May time pa rin silang mag-aral. Tapos, bibigyan din sila ng time para maglaro. Balansyado nga. Opo. Kasi, na sila hanggang hapon yung klase nila. May tutor kasi sila sa hapon. Ano pong gagawin nyo sa bakasyon ngayon? At mag-aaral ng sem break, anong magiging activities ni baby nyo? Hindi ko pa alam kung uwi kami ng probinsya. Dahil sem break no? Anong balak sa punta sa sementeryo? Ano doon? Ba't naka-Miss China siya ngayon? Anong meron? United Nations. United Nations. Wow, ang galing naman. Ano ka, Miss? Miss China Miss po. China? Anong talent mo? Sasayaw? Hindi, Magcha-Chinese. Anong gagawin mo sa bakasyon? Pupunta po sa Bicol. Sa Bicol, wow. Tapos? Magsiswimming po. Swimming. Mag-enjoy lang, no? Tapos mag-aaral ka rin. Opo. Okay, sige, bye-bye. Thank you. Susan, Maris, ngayong umaga may kakaiba tayong panauhin makasama. Isang nanay na, policewoman pa. Kukunin natin ang kanyang pananaw ukol sa pagbabakasyon ng kanyang mga anak. Mami SPO4 Maria Amor Santillan. Yes. Paano ba magiging mahalaga? Ilan ang anak mo ngayon? Dalawa. Paano magiging mahalaga itong sem break kahit maikli? At least magkaroon kami ng bonding with my kids kasi for 6 months, 5 months sila nag-aaral. So, bonding kami this time. Bonding, ano? So, anong mahirap ba disiplinahin yung mga anak mo? Siyempre, siguro hindi dahil may baril ka, joke lang. Pero ano pong, natututo ba po sila ng parang magiging security conscious dahil kayo po yung police? Of course, siyempre, unang-una, kailangan maging security conscious sila dahil as of today, medyo ang criminality natin medyo mataas. So sa bahay, pag sinasabi ko sa kanila, huwag silang magbubukas ng pintuan kung hindi nila kilala. So yun, sabi ko sa kanila, kilalanin nila. So gusto niyo ba maging police din ng inyong mga anak? Sabi ng panganay ko, he wants to be PNP. PNP rin? Yes. So ngayon, sem break, anong dapat matutunan sa bahay? Maglinis ng bahay, tumulong sa gawaing bahay, and yun, magbabanding kami, biking and basketball. Yan, values, ika nga, no? Yes. Values. Yan, Maris, Susan, ngayong sem break, matapos ang pag-aaral, matutunan nila sa kanilang mga eskwelahan, itong mga scholastic, yung knowledge, ika nga. Pero pag sa bahay, values at yung mga physical activities. Balik sa inyo. Puluhan talaga yan. Ang ganda, ang galing ni Mami. Pero ikaw, wala kang sem break. Oo. Gaya namin. No sem break. Wala nga No holiday. Salamat, Michael! Nako, siguradong tayong lahat inaabangan yung sem break, lalo na yung mga estudyante pa. Tayo, yung mga estudyante pa tayo. Paano ba naman? Yun lang yung pinakapahinga natin noon, hindi ba? Yung mula sa stress eskwelahan. Dami-dami nating projects, mga paperworks, tapos may mga pa tayo, mga iba't ibang activities sa school. Pero syempre, Susan, kahit pa sem break, mas maigi pa rin kung gagawin natin kapakinabang ang oras natin. Kaya nga lang, alam mo naman ngayon daw, mas mahirap maging productive yung bakasyon natin dahil sa social media. Kung may mga benefits yan, may mga disadvantages din daw. Tweet
tweet-tweet, Facebook yan. Alamin natin na mula sa ating eksperto kung paano nga ba gagawing mas productive ang mga estudyante. Yung kanilang SEM break, ayan. Makakamuntahan natin ngayon si Miss Lacar Perla. Siya po yung editor-in-chief ng Celebrity Living Magazine. Good morning. Good morning po. Good morning. Lilipat muna ako rito, Lipat ka muna. ha? Pero, Titignan ko ay, hindi kita pwedeng matimplahan ng kape kasi you're pregnant. So, pandesal na lang po. Pandesal na lang. Ilang months na 5 buwan na po, Susan. Ayan. Ito, Lacar, ano ba yung mga kadalasang ginagawa ng mga bata kapag mahaba yung kanilang bakasyon? Siyempre, Karaniwan pag mahaba, naman yan eh, di ba? pag mahaba yung bakasyon, di ba gusto lang nilang mag-rest lang, matulog, manood ng TV, humilata sa kama. Pero marami rin tayong mga kabataan ngayon parang nakasalampak, talagang nakababad lang talaga sila sa panonood ng TV, computer games, Facebook na. nanonood ng mga Korean novelas. Nakaka-guilty ako dyan. Hanggang alas 7 ako manood. Tama ba to? Ito pala yun eh. Kahit hindi siyempre ito nanonood. Ito pala yun eh. Or tatambay lang sa Ano bahay ba ng to? mga barkada. Oo, makabuluhan po ba yung ganitong paraan ng paggugol natin sa SEM break? Well, it's normal naman talaga for kids, di ba, na gusto lang nila mag-relax. Kasi syempre, for ilang buwan din silang nag-homework, yung mga exams, mga nag-aaral sila. So, when they find the time, gusto lang nila talagang humilata at mag-relax. Pero, Miss Lacar, paano natin sila i-encourage na ang gawin nilang mga activity ay yung mas productive? Halimbawa, hindi naman dapat lagi ka lang nasa computer. Syempre, of course. Ano paano natin sila Well, encourage? first of all, wag niyong pilitin. Okay. Diba? The more na pilitin niyo, the more na ayaw nila. Diba? Okay. I mean, teenagers especially, gusto nilang isipin na adults na sila. So, dapat we treat them like adults also. So, as parents, ask them, what do you want to do, diba? Other than sitting around or lying around, ano bang gusto mong gawin? Ano bang mga interests nila? Baka maybe they're interested in music. Maybe, like, Sports. Or sports, of course. Sports, right? Or like, siguro, pag kunyari, para hindi naman masayang yung mga piano at guitar lessons nung bata sila, encourage them. O baka naman gusto mo mag-start ng banda, diba? Or pwede rin ba, Miss Lacar Maris, na, di ba yung medyo sabi mo nga, lalo na pagka mga teenager, mahirap, yung magulang na lang ang mag-set ng mga activities. Pero, Family, gaya ng sinabi niyo po, Wag pilitin. kumbaga, wag pilitin at tanungin muna kung ano yung interests Of course, nila. I mean, you can ask them kung ano yung interests nila, list it down, and then maybe, you can Google mga schedules of activities or in bonding places. activities for the family. Pero it's much easier for children, yung mga nasa grade school, high school. Wala silang choice eh. Talagang isasabihin yan ng mga nanay. Pero At mga susunod college yan. students. Pag mga college students, advisable din ba yung halimbawa pumasok ka yung mga may mga trabaho, ganyan. Well, yung SEM mga break job, ganyan. Yung mga SEM break job, syempre kailangan may incentive, right? I mean, during the SEM break, di ba, what is one of the biggest problems ng mga parents sa kids nila? Ang gulo-gulo ng mga kwarto, right? So during the SEM break, you can encourage them to clean their room by telling them, sige, maglinis ka ng kwarto mo, sort out the old stuff, put them in in boxes, we can give them away, and then as a reward, shopping tayo for new clothes for the next SEM. Diba? Talagang duduguin ang bulsa mo dyan. Kailangan may lagi nila reward. Hindi ba sila masuspoil or hindi ba Hindi sila naman. I mean, parang magiging dependent on the reward to do something which is good? Yeah, hindi naman. Kasi if they feel they've accomplished something, they feel that they deserve it naman. They worked hard for it. So it builds confidence, diba? And if, for example, like yun nga, you tell them, sige, you put away your old clothes, maybe we can have a garage sale. Garage sale. Tapos bibili na tayo ng bago. And the garage sale, in essence, diba, you hone their enterprising skills, diba? Tapos baka Magiging entrepreneur pa yung mga bata Sam, ngayon. hindi na siya papasok. Sabi niya, magninegosyo na siya. Start naman, early na. Pero makatulog din sa bills. Yung iba naman talagang ginugugol nila yung panahon nila para mamasyal at i-explore yung kagandahan ng bansa. Di ba? It's more fun in the Philippines. May nakikita ko mga magulang, i-enroll nila sa swimming lesson, yun yung iba. voice lesson, mga teatro, yung mga ganyan. Nakakatuwa yun pag nakakakita ka ng mga ganon. Or probably mga spiritual activities. Magandang mga magsasaklistan. Lalo na if they do it with friends also. You encourage your kids
to do these activities with their friends. Kasi kung mag-isa lang sila, hindi sila, wala silang gana, oo. Pero kung kasama yung barkada nila or best friend nila, then all the more ma-encourage Or may nila. naisip pa ako mag-gym. Mag-gym! Yes! Huwag lang doon sa masyadong mahal. Dahil baka naman, mas mahal pa yung babayaran sa gym kaysa sa tuition. Miss na Huwag pwede silang mag-exercise together, yung magulang at anak, sa bahay. Ay, naku, yan, Maris, aralin mo na yan. Lahat aaralin ko. Ang dami kong Marami pag-aaralan. ka nang aaralin, pagluluto, kung ano yung mga activities. Miss Lakar, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Miss Lakar, syempre, meron na naman siyang isang anak na kailangan... Opo, maybe in mga... Kailan po kayo mga nganak? in mid-Feb. Tsaka excited na ako makita yung magazine Yes, na you yan. know, this is my Susan. surprise for Susan. Ano yan? Kasi ito po yung... hindi ako ito. Ito po yung October issue ng Celebrity Living. Tapos meron po kaming cover line. Marvel at reporter Susan Enriquez's Glamorous Makeover. Ang ganda. Meron po dito sa loob yung makeover niya. Kakaibang Susan. Titignan namin yan mamaya. Talaga, ipapakita yan talaga. Papakita po natin talaga. Pinabawisan Maski ako sandali lang. Ito po. Ayan. Ang kanyang glamorous makeover. Ibang Susan. Yan, proud na proud kami dito. Maraming salamat po, Miss Lakar. Thank you also.